Sa totoo lang ho mga kababayan. Makita ko lang pagmumukha nitong si Mian Los Baños. Kahit walang kudita, kahit walang kaguluhan sa Senado, nagugulumihanan ho tayo dito sa PH Update mga kababayan. Yarin lamang hindi ho natuloy yung bantang kudita sa liderato nitong si SP Cayetano. Mian ha, kasi kayo masyadong umasa. Alam ko naman gusto nyong SP itong si Tito Sen. Diba? O hindi naman kaya itong si Kiko Pangilinan. Dito sa video na ito magkakaalaman na ho tayo. Kung anong komite ang mapupunta dito sa ating mandirigma. Palpakan natin. Rodante Marcoleta, ba kailan yung ang gusto naming malaman dito, Shen, kung kailan yung susunod na hearing dyan sa Blue Ribbon Committee, kung kailan natin ipapatawag yung 18 Marine, at pahaharapin itong si Saldico dyan sa pagdinig ng Blue Ribbon. Yan ang problema natin dyan, di ba? Pero bago wala lang yan, like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandiyan lang ho sa baba. Bago tayo magtungo dyan sa pag-assign ng committee chairmanship sa mga miyembro ng majority nitong si SP Cayetano. Palakpak. Napakasarap makita na itong si SP Cayetano. Siya nandiyan sa podium yung pukpuk-pukpuk na ganyan. Natutuwa ho talaga tayo Diba? Kahit naman sa mga araw natin, pagkaalam natin nasa tamang landas sa Senado, kahit paano napapapalakpak pa ho tayo diba? Pero kung si Tuta Soto yan, anak ng Petron Garapata, naloko na. Pisano natin ang ating takalakayan dito kay Mian Los Baños. Na kahit walang problema, pag nakita mo si Mian, talagang di mo malaman kung mamumroblema ka ba o ewan, diba? Shoutout kay Ate Mian, palakpakan natin. Isa yan sa mga magigiting na Senate reporter na kung magtanong minsan out of this world. Pero na ito mga kabay. Idol! So you remain to... I will not go here if I'm not part of the majority, guys. Yan. Di nasa oplak kayo. Papunta na nga sa majority, tatanungin nyo pa kung hindi siya lilipat. May mga siraulo ba kayo? Thank you, sir. Welcome, Mian. Ate Mian, pakapi ka naman. Mian na yung pakapi. Si Ate Mian Los Baños talaga, Yan, diba, Kahit walang Senate sikap, pagka nakita mo itong si Ate Mian, talaga mapapasik ka na lang. Sa mga kababayan natin nasa FB, wala ho tayo sa FB. Kung gusto niyo ho talaga ako suportahan, nasa YT lang ho tayo, nasa YouTube lang ho tayo, ha. Yang FB na yan, yung page na yan, poster ho yan, hindi ho akin yan. Wala akong problema kung re-upload niyo yung mga ginagawa nating reaction video dito sa PH Update. Diba, Ate Mian, walang problema yan, okay lang yan. Pero para gumawa ng page at ipapangalan sa atin, na kung saan hindi ho natin kontrolado, hindi ho natin alam, pagka naglabas ng fake news yan, tayo mapagbintangan, aba mahirap na. Kaya ngayon pa lang malupitang disclaimer ang ating ginagawa dito sa PH Update. Hindi ho atin yan. Mangyari ho kung pinapanood niyo itong video na to diyan sa page na yan, ha? I-report nyo ho sabay block. Report sabay block ho. Okay? Okay lang panoorin nyo sa FB, sa ibang page. Basta hindi lang yung PH Update na ganyan sa FB dahil poster ho yan. Baka pakanayan ng administrasyon tapos biglang magpakalat ng fake news yan. Tayo mapagbintangan. Mahirap na ho mga kababayan. Tuloy mo atin yan. Sa mga oras ito mga kapatid ay parehas pong nagkakaroon ng focus o meeting ang minority at majority block ng Senado. Ang majority block na pinangungunahan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Gayon din ang minority block sa taas sa 6th floor ay nagkakaroon po ng meeting sa panguna naman ni Senate Minority Leader Tito Soto. Sinasabi ngayon katatapos lamang ng press conference si Senate President Alan Peter Cayetano at ayon sa kanya kung siya ang masusunod dapat ang mangyari ay ayusin muna ang committee chairmanship, organization ng komite sa Senado and then magko-convene ang impeachment court. Pero kung sakaling may mag-move to change leadership o magkudeta ay hindi raw niya harangin yan at yan ay magiging prioridad kung sakaling merong mag-move na palitan siya bilang Senate President. Samantala, sabi niya handa siya kung 8 days lang daw binigay sa kanya ng Panginoon para maging Senate President, tatanggapin daw niya yan. Pero sana mas mainam. Magiting ho yan ha. Isa ho sa mga kinabibiliban natin Senate reporter yan si Ate Mian. Palakpakan natin. Siya ho yung hanap kay Senator Bato. Nung nakita ho niya sa plenaryo, tinanong ho bigla niya si Bato, ano hong ginagawa niyo? Ba't nandito ka? Palakpakan natin si Ate Mian. Idol yung si Ate Mian. Ate Mian Los Baños, diba? Next video, Senator Rodante Marcoleta. Naku, ito na sinasabi ko Itong ating patron. Ano to patron to diba? Pinuno dyan sa Senado. Yan ang mga leader yan ang mga tipo kong leader. Rodante Marcoleta. Gay! Ano may Blue Ribbon? Yeah. Sir, maranapan kayo ba ulit sa... Parang si Sir MJ Mondijarto aktibo yung seminar ngayon Meron siya. Yan sinasabi ko Yan nga ba? Tayo nakita na natin yan. Yung sambay ng Pilipino wala na kasing tiwala sa mainstream media. Maghahanap sila ng mapagkakatiwala ang pinagkukuhanan ng impormasyon. At isa ang SMNI dyan siya talagang walang kabayas-bayas pagdating sa mga report nila. Kaya kung di po kayo nakasubscribe sa SMNI, mag-subscribe po kayo. So yun sa mga pinapalo natin. Maliban sa Net25, SMNI. Yung mga yan. Kilala kita. Kayo ba ulit sir sa Blue Ribbon? And anong future ng flood control probe under the new leadership, sir? Medyo allergic si Sendante di ba? Alam din naman kasi niya na yung naging driving force kung tawagin kung bakit nagkaroon ng leadership change nung panahon na hawak niya ang Blue Ribbon. Dahil talagang tinutunton nitong ating bata sa Senado yung kung sino nga ba ang mastermind sa mga maanomalyang flood control project. Sa aminin man natin sa hindi,
Yun ang naging dahilan kung bakit tinanggal yan si Chis Escudero. Naghihiring kayo, maya-maya meron na silang numero sa taas. Dahil ika nga, gobyerno ang nakasalang-alang dito. Mga taong gobyerno ang mga nasa gitna dito sa iskandalo na to. Kaya talagang pinagalaw nila yung dagat at bundok para mapalitan ang liderato noong mga panahon na yun. Kaso, ngayong mga panahon na to, hindi na lamang flood control ang mga kinukonsidera sa leadership change. Nandiyan na yung charter change. Na kung saan, ang administrasyon, itinutulak ko nila yung term extension, yung magkaroon ng representante, yung kada rehiyon, di ba? Diyan sa Senado, okay na ho yan. Pipili tayo ng 12. Wag natin pakialaman yan. Basta wag natin pakalaman ng saligang batas ngayong mga panahon na to. Alam, sika ko dyan. Buisit na to. Di ba, Sen? Ano ba yung Blue Ribbon? Naku, hindi alam sa dating duribo na. Yan ano no? Yan ang pinakahihintay nila, di ba? Siyempre. Siyempre. preemptive. Special yan eh. Special. Nasa sa kanya mandato. Ano core niya, di ba? Ano ba yung Blue Ribbon? Game. Next. Ito na naman. Ito. Matindi to. Matindi to. Si Lolo Marcoleta. Meron siyang balagbag. Balagbag. Lolo Marcoleta. Coming from a court which has no longer jurisdiction in this country. Yung sinasabi ng mga kasama ko, well, para sumulong ko na lang. Anyway, you can exhaust all remedies under the law. What remedies are you talking about? Kung ano ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, yun din ang gagawin nila. Do you think makikita pa natin si Senator Bato pagkatapos nilang makuha? Wala na. Tapos Kasi na. sabi ko, hindi na kailangan pumunta rito. Pero nagpunta siya. Nirisk niya yung buhay niya. Coming from a court. Diba? Maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Hindi kailangan ni Sen Dante na magpunta dyan. Pero, kumbaga, ika nga yun yung ika nga magsisil ng delay. Kung meron pang agam-agam, kung may bilang, hindi, papakita ako dyan. Diba? Talagang kahit na meron pang umatras na isa, kompleto, sobra-sobra pa ang bilang nila. Dito ho tayo kay Mangga, syempre, Mangga yan. Diba? Palakpakan natin. Mangga yan eh. Diba? Hindi natin pwede palampasin yung mga punto de vista ni Mangga sa mga kaganapan ngayong araw na to. Diba, Mangga? Mangga to, Mangga, game Mangga. Ako, papasok na ako. Napaka-tense dito. Naku. Mahihiwa mo yung atmosphere sa Naku. Pero papasok na ako dyan. Mahihiwa mo atmosphere talaga naman. Mga out of this world. Ganyan ba talaga pagkagaling sa mga bangag na pamilya? Yung mga mahihiwa mo atmosphere, pambihira. Kung ba't ang susungit? Liniliteral ni PH. Anong tawag doon? Ano tawag doon? Metaphor, hyperbole. Pambihira, oo. Hindi tayo magaling sa ganyan. Diretsahin mo, Mangga. Sabihin mo talagang pukpukan ng laban pagdating sa Senate leaders. Walang ya kayo. Alam mo, nung mga bata yung anak ko, lagi ko sinasabi, manalo matalo, gentleman. Huwag kang magsusungit. Ay naku, sore loser. Pambihira. Ako, papasok. Next. Ayoko, Ayan, ayaw daw niya. Tingnan natin kung ayaw talaga. ayoko malanghap ang hangin ng mga asartalo. Nag-vlog pa nga. Palaman. Nag-vlog pa nga, pambira. Ayaw niya daw malanghap yung hangin ng mga asartalo. Nag-vlog pa nga. Ay, Mangga! Nangyaka. Uy, tinatanong bakit na ako? Singhot nitong inhaler ko. Paano? Diyan kayo kasi magaling. Ba't merong background audio tong video mo na ito, Mangga? Nangyaka ha? Ayun, guys, sa akin. Nakikigamit ko na nga ng video ni Mangga. Inaaway mo pa, PH. Hindi, nagkikichismis lang naman tayo. Madalang lang tayo magkaroon ng vlogger na senador, di ba? Kaya kung meron tayong vlogger na senador, di minamayat-maya natin yan. Allergic ako sa pikon. Ayoko malanghap ang hangin ng mga asartalo. Senator, bakit hindi natuloy yung kung kanina? Dismiss lang yun. May operation yata, nasungkitin. Napakarami sa amin. Ayaw naman magpasungkit. Kung ayaw magpasungkit, kung sino-sino tumatawag at nananakot. Ayan, meron ng kaso bigla si Jinggoy. Naasahan namin sunod-sunod yung mga kaso. Hindi naman to tama. Pag hindi nadaan sa incentive package, dinadaan naman sa pananakot. Naku, pagkain. Kaya ako dito, supportan ko si Ate Jinggoy. Diba? Mga kaasosasyon. Magtipon-tipon tayo. Magpapatawag ako ng meeting natin. Magtanggol natin si Mamshi. Bagay ba? Makakala nyo. Tatay digong to. Pwede akong A, tsaka pwede akong B. Let's go. Diba? Ganun si Tatay Digong. Mga kaasosasyon. Nananawagan ako sa mga kaasosasyon natin. Ang ating Buttercup. Si Ate Bubbles. Ginigipit nila. Kailangan nating magtulong-tulong para tulungan siya. Ganap eh. PH, ba't parang sanay na sanay ka? Abo, syempre. Ano natin yun eh. Pagka wala tayo sa PH update, anong racket natin? Lawaan. Let's go. Calling the attention of all our kaasosasyon. Magkakaroon tayo ng emergency meeting para kay Mother Butterfly. Ano ba code name nito si sa Jinggoy? Ano ba? Ano yung mga tunay na problema ng bansa? Naka-brown out, na napakaraming isla sa Bisaya. Nag-brown out kanina dito sa amin. 3 beses at 4 na beses. Grabe. Bigla akong kinabahan. Bigla akong naisip kumusta na kaya baka nga akong sa channel ko. PH Update Unfilter.
Wala nang gasolina. Lande, no? Nasa 40 days na lang. Ano nang dapat natin tutukan? Yung inflation rate natin. Yeah. Napakamamahal ng bilihin. Ito, mahilig sa bakla to eh. Ha? Sir Aimee. Mawama naman tong aming Mother Earth na si Sen Jinggoy kung gigipitin nila. Kaya ako'y nananawagan sa lahat ng aming mga kaasosasyon dyan. Pagdasal natin itong si Senator Jinggoy Estrada, okay? Huwag nating hayaan na at magtuloy-tuloy ang panggigipit sa kanya at muli siyang ikulong ng administrasyon na to. Okay? Okay, kidding aside. Ano na tayo? Balik na tayo. Balik na tayo. Yeah, okay na. Balagbag na tayo ulit. Manggalis ka na dyan. Pwede kasi siya paklato kayo. Napapaano tayo. Ayun na naman. Dito tayo kay Senada. What happened? As is, status quo, what do you think happened? Walang bilang. Loka-loka ka ba, te? Huwag kang magtanong kung status ko, si SP pa rin ng Senate President. Isa lang ibig sabihin niya, walang bilang. Wala silang bilang. Ganun lang kadali yan. Ngayon, kung meron silang bilang, hindi na si SP ang SP. Ganun lang kadali yan. Can all go over the weekend? First, only to God's grace. So, Na-extend. Ang ano bang ina-aim natin sa SP Alan? Ako gusto ko tapusin mo hanggang 2028. Pero kung lalampasan mo lang yun, hindi ko alam. Napaka-volatile ng situation ngayon dyan sa Senado. Yung uncertainty kung tawagin talagang at the highest level, di ba? Pero sa tingin ko sa pagtatalaga, hindi, wala yan. Yung mga bagong chairperson, wala kwenta yan. Kahit nagtalaga na kayo, naglagay na kayo, meron ng bago. Pagka naisip ng mga siraulo. Tingnan natin kung anong gagawin ni Sen Jinggoy. Kung ako kay Sen Jinggoy, kasi hindi matatapos yan. Ito 110% sasabihin ko sa inyo. Sa lahat ng pagbobotohan, kung hindi ka makukulong ngayon Sen Jinggoy, makukulong. Di ba? Kung hindi ka papabor sa kagustuhan ng mga magnanakaw sa Malacanang, kakabihan mo to si Sen Jinggoy. Ako Sen Jinggoy, etong sinisigurado ko sa iyo dito. Habang pinag-uusapan yung issue mo na yan, ako dito sa PH Update, ipapaliwanag ko, yung ginagawa sa'yo na yan, talagang panggigipit lamang. Makakaasa ka doon. Pero ito sinisigurado ko sa'yo, kahit na anong mangyari, pagpalagay na natin, nanalo, natanggal itong si SP Cayetano, pumalit yung si Tuta Soto, sino man dyan sa minority ngayong mga panahon na to. Pagpalagay na natin, pagdating doon sa crucial na butuhan, mapa sa tchatcha, sa impeachment, sa ayot sa gusto mo, ilalabas nila yung mga kaso na yan. Pinapahaba mo lang, pinipigilan mo lamang yung hindi mapipigilan na gagawin sa'yo ng mga siraulo sa Malacanang. Diba? Yun, Sen. Sa ayaw sa gusto mo. Ika nga nila, whether you like it or like. Diba? Yun ang tinutuntun nila eh. Yung tabak na yon na nakaatang sa inyong mga liig, sa magkapatid na Villar, SEC case. Kay Senator Joel Villanueva, kagaya ng issue mo. Kay Chis Escudero, ganun din, pinipris na yung asset. Sa ayaw sa gusto nyo, ganyan ang gagawin nila. Hindi man ngayon. For example, pumayag kayo sa kanila sa botohan sa impeachment, pag hindi kayo pumabor sa kanila, ganyan din ang gagawin nila. Pag sa tchatcha hindi kayo pumabor, ganyan din ang gagawin nila. Mga siraulo. the 2 weeks na binubuo ito and they were asking me, na-expect na yung ibang pressure. Okay. Pero I have to admit, Anticipated na grabe nila. yung pressure. And to all of you, lalo sa mga mahal namin sa media, Yo. read between the lines. Read between the lines. Read between the lines. Oh. Any pressure, negative or positive, please read between the lines. What pressure? Pressure na kumalas. Who called? Alam naman ng lahat. Alam naman ng lahat. So, ang aking inuulit na message, we're here to collaborate. So, interdependence with the judiciary and the executive. Wala namang problema sa judiciary, but with the executive, we want to collaborate. Ano yung, especially because of the crisis, gugutom na talaga mga tao, talagang nawawalan na ng trabaho. I don't blame them for trying, but mas marami nasasaktan habang tinatry. Tapos yun nga, katulad ng NBI, kagabi, lumabas, may ano talaga, gunpowder. So nagsisinungaling talaga sa presidente. So there's a lot of lies, deception, miscommunication ongoing. Okay. But yung members namin, we say, we'll hold together. Manipis talaga, kaya grabe yung pang-intriga, grabe yung pakiusapan. May attempt kanina dun sa committee. Having said that, we're all professionals, and I don't blame the minority. Nung nasa minority kami, gusto rin namin maging majority. Diba? So ang tinutulay ko is that basta doon lang tayo sa tama pare-pareho, we're willing to work with you. Pero yung hawakan nyo kami sa liig or magdidikta, especially kung papunta tayo sa changing the constitution, medyo malabo pa ng sumama. How does it feel like you're Palakpakan natin. Yan naman yan ang gusto nating marinig sa mga senador. Yung hindi sila magpapadala sa dikta. Yung mga dilawan, pinklawan, naiintindihan ho natin ang laro nila. By the way, shoutout kay Ma'am Astra ng PDP. No, naiintindihan ko laro ng mga dilawan. Ang gusto kasi mangyari ng mga dilawan, pabagsakin si Sara tapos isunod si Marcos Jr. Ang problema dito, kumbaga ano sila ngayon iniisa-isa muna nila O dito sa issue ng impeachment, sama-sama tayo. Pero pagdating ng issue ng charter change, sigurado magkakawatak-watak yan. Yung may minority na yan, ilan lang ho sila dyan Sino bang gumugusto dyan?
if ever man, yung dalawang tapos na termino, si JV at itong si Migs, malamang sa malamang kasi term extension, tapos na yung termino nila, di na sila makakatakbo. Kung pagbibigyan sila ng kalahating termino, o kasi 6 years sila bibigyan sila ng 3 taon, edi win-win yun para sa kanila. Lahat ng tapos, natatapos ng termino sa mga yan, paborable sila sa charter change na merong term extension na incentive, di ba? Paborable sila. Ngayon, pagdating, pero hindi sila makakakuha ng sapat na boto o talagang magiging popular yung usapin ng charter change. Kaya ang focus talaga ng mga yan yung impeachment ni VP Sara. Yan, diyan sila talaga, yan talaga diyan sila magpo-focus. Ay ang mga taga-minority. Pero ngayon pa lang nakikita na natin na talagang mahihirapan sila na i-impeach si VP Sara. 'Di ba? Ngayon pa lang kasi naglalabasan na yung mga barahan nila. Ano yung mga barahan na yon? Yung pangtakot card dito sa mga senador, ilinalabas na nila. 'Di ba? Kay Senator Jinggoy Estrada, alam din ni Jinggoy Estrada yan. One way or the other, lalabas yung mga pangtakot nila niya sa kanila. Kaya, mas mainam na ngayon. Ngayon pa lang nakikita na natin. Di ba? Itong si Senator Chis Escudero, Joel Villanueva. Pare-pareso yung mga yan. Parang you're walking on eggs, di ba kayo na very thin line, it's what, 13, 11, yung dalawang The last time I felt like this was during the time ng Hello Garcia. Kasi it's just so pure. I mean, I'm not saying lahat ng decision ko ay tama. I'm as imperfect as anyone else. But it's a walk of faith. It's just, Lord, kung ilalagay mo ako dyan, lagay mo, biglang nilagay. Lord, kung tatanggalin mo ako, tanggalin mo na ako. So, I just have to make sure that every day is a day I really use to the optimum. Gamitin ko talaga yung kapangyarihan na binigay sa akin ng Senate President to do good. Diba? So, yun ang mimitingin namin ngayon. What is the 3 to 7 bills that can address the crisis? So, ano yung presyo, trabaho kita, or sa energy presyo ng kuryente, or sa agriculture, maliit man ang epekto or malaki na we can propose to Malacanang, tapos itulak ng gusto. Ba't kinayan medyo hindi lang kasi na-pick up because it was just one of my vlogs naman. Naparating sa akin na maraming nakapending na bagong taxes. And this is normal sa mga economists. Pagka ganito na may threat ng stagflation, nagmo-move sila for new taxes. Ang sabi ko, we will be open but only if mag-order muna sila ng 10% savings sa buong gobyerno. Ipakita muna natin sa tao bago natin singilin ng mas mataas na tax. Dalawa. One, nagsisave tayo, walang luho sa gobyerno. Number 2, honest to goodness yung ating anti-corruption. Diba? Kasi kung mag-new taxes ka, tapos ang mangyayari, tingin naman na binubulsa. Kung mag-new taxes ka, pero tingin nila, pag tinignan, marami pang luho sa budget, hindi susuportahan ng tao yun. The problem is economic spending is down. Yes. So the economy is really not moving at all. It's the first time, siguro after World War II, na nagkasabay-sabay. Oil, fuel, fertilizer, geopolitical tension. So, tapos tayo kasi, 3-4 ang tama. Bakit? Marami tayong OFW So, each and every one na kailangan umuwi, walang sweldo yon. Pag uwi, wala na rin remittance. Yun. Tapos nung tinamaan ng Bahrain at Qatar sa LP sa gas, ang byproduct ng urea, which is fertilizer, na ang biggest is India. So, hindi naman basta mag-export. So, mataas na mahirap ang kumuha. So, ano na what you call this, nanganganak at damay-damay. Viral na rin yung crisis eh. Opo. So ito pong nangyari today, is this how the Senate will conduct itself? Na una, you were a Senate session, regular session, and then you convened the impeachment court, and then biglang naalis na naman yung mga I'll answer that directly, then I just want to thank the minority then. One, so mangyayari nito, medyo ilang linggo pa bago mangyari yan yung naka-rogue na araw-araw na. Bakit? Kasi may 10 days pa para sumagot ang Vice President, tapos 5 days pa, tapos pre-trial pa. So yung actual na trial, malamang yan, tatama yan naka-break, so malamang yan, maka-araw-araw kami, pero may committee hearings. Ngayon, pagka nagka-session na ulit, yun ang mas malaking challenge kasi kung tutusawa yung everyday, kailan tayo magsasesyon. Pero we'll balance it. But I want to take the minority because they're statesman and professional enough. Nagkausap-usap kami na while they don't have the numbers, yung usual na proseso sa Senado, wag nating i-delay. Senate President Cayetano, if we reverse engineer what happened nung Wednesday, tama ko ba na kulang ng communication between the GSIS and the Senate? Hindi Kasi kulang. they were not informed, you were not informed na nagbarya na Hindi ko sila. lang. Sinadya nila. Sinadya nila yun. Sinadya nila. Never, ang GSIS never nagpapasok ng NBI kung may problema sa peace and order. Ang kulang yung utak ng mga nasa executive. Walang mga utak nila. Police parati yun. Okay. Number 2, ibabarena mo yung pinto na lalabas yung mga senador. Isasara mo yung gate sa likod kung kailan lalabas yung mga senador. Tapos nung tinanong namin, wala daw NBI sa loob. Bakit yung ngayon may pulbura sa kamay at dito sa loob ng Senate na huli? Diba? So it would have been simpler kung in-inform kayo ng GSIS na magbabatay na kayo to secure. Yes, pero masisira plano nila. Oh, so you Malalaman namin eh. Malalaman kasi namin. Malalaman namin. So you're saying to deliberate? No, at this point in time, the burden is on them to prove to us that it's a series of coincidences. Okay. Kasi pag ni-reverse engineer namin, Sa tingin ko dami nagmumura niya sa Malacanang. May nagmumura mo. Di ba natanggal yun? Cayetano na yan. Bakit di ba si Soto? Pinano talaga nila na pakita sa Senate na ganyan ha. Sige, may numero kayo, nandiyan si Bato ganyan ha. Papaligiran naman namin kayo ng mga armado. Senator Gringo Nason said it best. Diba? If you are where you're not supposed to be at armado ka, what do you expect will happen? Yes, sabi po ng DOJ, sabi ni Justice Secretary Vida, coordinated daw yung move ng NBI, yung mga armed. Inamin niya na coordinated sa And then he wants to investigate. Gusto ni Secretary Vida mag-imbestiga ang NBI at DOJ, pero sila ang dapat imbestigahan eh. Kaya nga ang message ko sa kanya, hindi ka pwedeng bida kung kontrabida ka.
Palakpakan natin. At alam din ni SP Cayetano kung sino nasa likod ni Vida. Si Vida lang yan. Wala naman talaga bilag si Vida. Meron kumukumpas sa likod ni Vida. Anong bitaw ni Vida? NBI, DOJ, meron nung nasa likod niya na kumukumpas. At wala yung kumukumpas niya sa Malacanang. Okay? So kung gusto mo mag-imbestiga, kailangan neutral ka. Si Secretary John Vic, hindi ko kasama sa politika. Si Secretary John Vic, maraming policies namin, hindi niya gusto. Pero nung pumunta siya dito, malinaw. Impartial, sabay tayo, ano kailangan mo sir? Kailangan ko CCTV, sinakit namin. So basta patas payag kami, pero wag naman yung gagawa ng storya tapos kami pa ang kontrabida sa ulit. Isa na lang po, SP, yung inaabangan ng iba yung chairmanship ng Blue Ribbon Committee, bakit wala? Because nga, we wanted a bigger majority and we want to move forward na hindi confrontational pero lumabas lahat ng totoo. So we're considering everyone. We're considering Senator Marcoleta but we're also considering someone else. O sabihin ko na, we're considering Senator Pia. Diba? And Wala, then, Sen Pia, okay. Goods tayo dyan, goods tayo. Sen Pia Cayetano, goods tayo dyan. Kung hindi si Sen Dante at yan ay si Sen Pia, goods tayo dyan. Wala tayong problema. Dati- Huwag lang si Ping Lacson. Wala mangyayari dyan si Ping. flood control lang. Now we have to investigate yung ginawa ng NBI. So sa rules pa namin bibigay yan sa Blue Ribbon. Diba? So it's getting more complicated because nga of the events last week. Having said that, kung panay ganyan yung issues, kawawa ekonomiya natin, kawawa si Wonder. So, Sir, bakit po SP hindi si Senator Marcoleta sa because all of us agree na sabay-sabay ang problema sa bansa. So, unahin ko na. Yung device because No. Yung sinabi mong bakit hindi siya. We haven't decided na hindi siya. Hindi pa napag-comprehension natin. Makikinig lang. Wala nang babasahin. Makikinig lang tayo. Pambihira naman. Papakinggan lang natin sasabihin ni SP ha. Kung ang tanong, why are we considering others? Because from the start, nung nilagay nila ako, sinabi nilang lahat, walang magdidemand ng kahit anong committee, mag-usap-usap tayo. So, meron din mga nagsasuggest na we will prioritize the flood control together with other economic and other issues. For example, yung agriculture, yung mga smuggling, etc. na nakakabaksak sa atin. So, I haven't talked to them, but all of them, Senator Pia, Senator Marcoleta, all of them said, SP, discuss lang, but we're all open. So, that's why we're going to go on caucus ngayon. So, it may be, it may not be. So, we haven't decided na wag to o siya ilagay. So, karamihan ng binasa natin today ay yung mga dati na, except for a few. Sa last question, ba yung suspension order ng ombudsman? We're going to discuss it. Kasi pupunta after the senators, inimit ko yung bagong section tapos yung legal. Wala sa tayo. Paano? Pag sinusunod ka na, hindi ka na makakapaalam. Si Raul yung Si Mau Plus ka daw papaalam na mag-warning shot. Ano pati pagkait, paghihin ito si Mau Plus kay papaalam mo na kay SP Cayetano nung panahon na yun. Sinto ka ba madam? Mga wala ka pararakan tanong talaga. Minsan nakakabuisit pakinggan. Pero wala tayong magagawa. Senate reporter. Yung mga palakpakan natin. Wala. Eguls, Lord, Eguls. O, lipat na ho tayo. Dito ho tayo sa, ito na, chairmanship na ho tayo ng mga sa Senado. Game! Okay. Session is resumed. Mr. President, with the permission of the body and pursuant to Rule 10, Section 13 of the Rules of the Senate, may I respectfully move to elect the chairpersons of the Senate permanent committees. If I may, Mr. President. Please proceed. Senator Lauren Legarda, retained as chairperson of the Committee on Culture and Arts. So moved, Mr. President. Wait, There's no objection. Motion is approved. Senator Pia Cayetano, retained as chairperson of the Committee on Ways and Means. So moved. There's no objection. Motion is approved. Senator Christopher Bongo, chairperson of the Committee on Health and Demography. Vice Senator Risa Ontiveros. So moved, Mr. President. Is there any objection? Any objection? No objection. Motion is approved. Mr. President, Senator Joel Villanueva as chairperson of the Committee on Higher Technical and Vocational Education. Vice Senator Lauren Legarda. So moved, Mr. President. There's no objection. The motion is approved. Thank you very much, Senator Legarda. Senator Jinggoy Ejercito Estrada, chairperson of the Committee on National Defense and Security, Peace, Unification, and Reconciliation. Vice Senator Lauren Legarda. So moved, Mr. President. Is there any objection? If none, the motion is approved. Senator Christopher Bongo, retained as chairperson of the Committee on Sports. So moved, Mr. President. Any objection? No objection. The motion is approved. Pang health na, pang sports pa. Senator Pia Cayetano, retained as chairperson of the Committee on Sustainable Development Goals, Innovation, and Futures Thinking. So moved, Mr. President. If there is no objection, the motion is approved. Senator Lauren Legarda, as chairperson of the Committee on Basic Education. Vice Senator Bam Aquino. So moved, Mr. President. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Senator Dante Marcoleta, as chairperson of the Committee on Public Services. Vice Senator Rafi Tulfo. So moved, Mr. President. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Senator Robin Hood Padilla, retained as chairperson of the Committee on Public Information and Mass Media. So moved, Mr. President. Is there any objection? If none, the motion is approved. Senator Robin Hood Padilla, retained as chairperson of the Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs. So moved, Mr. President. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Senator Jinggoy Ejercito Estrada, as chairperson of the Committee on Games and Amusement. Vice Senator Erwin Tulfo. So moved, Mr. President. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Senator Pia Cayetano, retained as chairperson of the Committee on Energy. So moved, Mr. President. Is there any objection? If there's none, the motion is approved. May I ask for a minute suspension, Mr. President? Yes. Before the suspension, may I ask the chairpersons if they replaced another senator, if they can coordinate if there is any pending sponsorship
that was already being discussed before the change in leadership. We actually have a weekly agenda, and as much as we can pursue the original committee report and sponsorship, the leadership will greatly appreciate that. No? Session suspended for a minute. The new chairperson. Majority Leader. Yes, Mr. President. Mr. President, to give the new chairperson of the. Are we going to elect the majority leader? Mr. President, Either Yung suggestion nitong si Sir Ibi Ugalbot, sangayon tayo doon. Dapat itong si Chis Escudero, Joel Villanueva, Jingoy Estrada, magsama-sama kayo, pati magkapatid ng Villar. Magsama-sama kayo, mag-presscon kayo. Sabihin nyo na lahat ng nalalaman nyo. Sabihin nyo, anong dahilan kung bakit ngayong mga panahon na to talagang naantindi ng ginagawang panggigipit laban sa inyo. people are waving to me or saying no, so maybe we can take it up tomorrow. Mr. President, Hindi, iniisip ko ano ba talagang plano ng administrasyon na to. Ang plano ba nila ipakulong lahat ng mga senador na hindi paborable sa kanila para ika nga yung leadership mabilis yung pagpapalit, wala talaga lahat ng majority kukulong na lang nila, ganun na lang gagawin nila. I would gladly elect Mr. President with the indulgence of our colleagues and with the permission of the body, especially with our... Majority Leader, we'll just do it tomorrow. Oh, okay. Okay. Yes, Mr. President. Now, Mr. President, as I was saying a while ago, to give our new chairman of the different Senate committees time to coordinate with the committee secretaries and the committee reports pending in the plenary, and at the same time for the members to have more time in reading the articles of impeachment. Mr. President, may I respectfully move that we adjourn the session until 3 o'clock in the afternoon of Tuesday, May 19, 2026. I so move, Mr. President. Ayun na nga mga kababayan, yun na akong kabuuan ng nangyari ngayong araw dyan sa Senado. Hindi ho nagkaroon ng palitan. Abangan ho natin bukas kung anong mangyayari dyan. Kasi yung ginagawang pananakot para dito kay Senator Jingoy Estrada at sa iba po miyembro ng majority ngayong mga panahon na to, talaga nakikita ho nating tumitindi yung naratibo sa social media. At least malinaw na sa bayan ng Pilipino na yung mga aligasyon, akusasyon, paratang o kung ano mong binabato dito sa mga individual na to. Bago paniwalaan, dapat ho muna nating mag-isip kung naaayon ba yan talaga sa mga ebidensya o dahil lamang hindi nila sinuportahan itong si Tuta Soto dyan sa di umanong leadership change na dapat nangyari ngayong araw. Maraming salamat po mga kababayan. Mag-ingat po lahat. Wala natin Pilipinas.